Magandang umaga po dyan sa Pilipinas. Totoo nga ba na people power na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas? Kaya po, tayo po dito sa Saudi Arabia, tayo po mga OFW, kung tayo makapunta doon, tayo po ay makiisa sa panalangin na naway maging maayos ang kanilang pagrarally at magiging mapayapa. Kaya nga ang Diyos dapat ang maging sentro sa bawat ginagawa nila. Tama? Yung damdamin po natin, talaga po umiiral ang ating galit dahil sa corruption na yan. 3 months na, pero wala pa rin nakukulong na mga kawatan doon sa ating bayan. Kaya po guys, nais ko po na ipaalam sa bawat isa, lagi po tayong manalangin sa ating bansa. Kung ikaw po ay tunay na nagmamahal sa ating bansa, ipanalangin po natin sapagkat dito lang po tayo magkakaroon ng kapayapaan sa biyaya ng ating Diyos Ama. Kaya po mga kapatid, pakinggan po natin yung pahayag ng mga rallyista doon sa bansang Pilipinas noong October 12. Pakinggan po natin para po malaman po natin kung ano po ang kanilang damdamin at din po nawa ang ating mga damdamin na kung saan ang ating bansa ay maging free sa corruption. At ito po ay maging sa pamamagitan po ng pagiging hindi natin pagiging tahimik, kundi tayo po ay pagiging matapang sa bawat sa katotohanan. Huwag po natin gawin ang mali na magiging tama. Dapat ang tama, dapat ang magiging mabuti. Hindi yung mali ay gagawin mong tama. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, kung ano po yung tama na mabuting gawin, yun po ang ating gagawin sapagkat yun po ang kalooban ng Diyos. Po guys, nakita na po si Kong Barsaga, isa po itong Jinsi, na kung saan talagang totoo ang kanyang pagmamahal sa ating bayan. Kung ikaw po ay wala pong bahid na corruption, it means you will sacrifice yourself na ipakita yung pagiging matatag sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Kita po natin, pakinggan po natin si Barsaga kung saan ang kanyang ginagawa ngayon ay talagang napakatapang sa lahat ng mga kongresista. Parang siya lang po yung nakita ko sa October 12 na matapang na pumunta doon sa Forbes, sa bahay ng mga Romualdez, sa bahay ng Marcos, doon sa Buendia. Tunay nga na kapag ikaw ay walang bahid na kung ano man sa iyong puso, makikita mo talaga ang katapangan ng iyong desire na kung saan, kung paano ka lumaban para sa ating bansa. Even though sabi nga niya, kung ako man ay maging alay na para sa bansa, para magkaroon ng kapayapaan at mawala yung korupsyon, at kinakailangan na mag-resign ang ating presidente sapagkat hindi niya po alam kung paano mamumuno, paano nga ba naman, pero wala siyang legacy na naipakita, kundi ang legacy na nangyayari pag may lindol, may sakuna, kamot sa ulo. Tama ba ang presidente yan? Kaya po napakahalaga na ipanalangin po natin ang ating presidente na maisip niya, nabigyan siya ng kaunawaan at karunungan sa kanyang puso na sa nakikita na nangyayari sa ating bansa ay hindi na nagiging tama. Tapos may video pa na kung saan pumunta sa salibingan ng kanyang ama, humingi ng payo sa kanyang ama. It is not the will of God. Hindi po yun will ng Panginoon na ikaw ay pupunta sa puntod para ikaw ay humingi ng payo sa namatay na. Tandaan po natin, ang namatay na ay hindi na po makakarinig sa bawat daing natin. At wala na pong pakialam ang mga namamatay na sa mundo ng buhay. Kaya po, napakahalaga, Pangulong Marcos, dapat ikaw po ay manalangin sa Diyos na buhay. Sa Kanya ka po manalangin, hindi po sa mga nakikita mo sa mga patay. Magtaimtim po kayong panalangin upang bigyan kayo ng karunungan ng Diyos. Upang maunawaan mo na nakikita mo ang iyong sambayanan ng mga tao ay galit na dahil sa mga nangyayari. Isipin niyo po, si Pangulong Duterte, dinakip niyo papunta sa dahig
na wala man lamang, no, sapat na dahilan, walang ibinigay na siya ay may kaso or siya ay may yung tawag ito, convict na, wala. Basta dinala nyo agad sa dahig, hindi nyo dinaan sa judiciary, no, ng court natin ng bansang Pilipinas, sa local court. Pero ang ginawa nyo, dinala nyo sa dahig. At sino pa? Yung mga umatin sa Kongreso, pinagkukulong nyo dahil daw nagsisinungaling sila. Nakita nyo po ang kabulukan ng nangyayari sa ating bansa. Kaya po guys, isa lang po ang aking nanais. No, kung tayo po ay tunay na nagmamahal sa ating bansa, nakikita nyo po ang ating bansa. Tunay na napakagulo na. May lindol, kung saan nangyayari ang mga lindol. Dahil nga po, ito po ipinapakita, no, na kung saan na nais po nating ipanalangin yung ating bansa na manumbalik ang bansa na kung saan maging maayos na muli. Sapagkat sa pamagitan ng korupsyon na ito, ang mga namumuhunan ng mga ibang bansa ay aalis. Bakit? Bakit ako mamumuhunan dyan sa bansa nyo ay puro korap ang nandyan? Paano ako kikita dyan? Ngayon, babagsak ang ating ekonomiya. Pag bumagsak ang ating ekonomiya, ano ang mangyayari sa ating bansa? Kagaya sa Nepal. Napansin nyo po, sa bansang Nepal, talagang bumagsak sa Sri Lanka. Ano po nangyari sa bansang Sri Lanka? Dahil sa korupsyon. Ngayon po, kung atin pong titignan at mga bagay na nangyayari sa ating bansa, isipin po natin ng mabuti. No? Kung mahal niyo po ang ating bansa, ipanalangin po natin ang ating bansa. Sapagkat dito po tayo naninirahan, dito po tayo isinilang, dito po tayo lumaki sa bansang ito. Kaya po, if you love the Philippines, okay, ipanalangin po natin sa Diyos. Sapagkat ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng ito. Kaya po guys, huwag po tayo pray without ceasing sa Panginoon, naway dinggin ang ating mga panalangin kung saan ang kapayapaan ay managana sa ating bansa at manumbalik, no, mga namumuhunan, mawala ang korupsyon, makulong ang korupsyon, makulong ang mga taong magnanakaw sa kaban ng bayan. Po, at pakinggan po natin ang ating mga kababayan doon na nagrarally, lalo na si Kung Barsaga. Ang batang ito ay napakatapang upang ipaglaban ang ating bayan. Nawa lahat po sana ng mga kongresista ay gayon ang puso. Pero kapag ikaw ay kongresista na sangkot sa bagay ng korupsyon, talagang mahihiya ka maglingkod sa Panginoon. Talagang mahihiya ka pumunta sa pagrarally. Bakit? Sarili mo mismo kurap ka. Kaya hindi mo talaga masisisi kung ang mga tao ay nag-alsahan na, ang mga tao ay kung ano-ano yung mga nasasabi dahil sa loob at damdamin. Ganyan po talaga ang tao kapag emosyonal na sobrang naghihirap na ang ating bansa. Tataasan na muna na naman ng tax kung saan-saan ka kumukuha para magkaroon lang ng pera na para nakakasakit na po. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi po tayo magmumura, no? Kasi masama po yung pagmumura. Let us keep praying unto the Lord, no? Ipanalangin po natin. Sige po, panoorin po natin ang ating mga kababayan na nagsasalita sa atin sa rally ng October. Thank you. Okay lang. We are not obstructing the people here, but there are plenty of politicians, corrupt politicians that live here. So, napakita lang natin na no one is spared, not even the wealthiest people. Okay, at ito yung pinakamayamang subdivision sa buong Pilipinas, dito sa Forbes Park. Kaya we are protesting here so we can show the people that we do not have to fear anyone, no matter how rich or powerful they may be. Yes. Okay, tama? Tama! Laban para sa bayan! Laban para sa bayan! Sa mga magnanakaw na politiko dyan! Lumabas na kayo! Sa loob niyan sa Forbes Park, we are not obstructing the people here, but there are plenty of politicians, corrupt politicians that live here. So, napakita lang natin na no one is spared, not even the wealthiest people. Okay, at ito yung pinakamayamang subdivision sa buong Pilipinas, dito sa Forbes Park. Kaya we are protesting here so we can show the people
that we do not have to fear anyone, no matter how rich or powerful they may be. Yes. Okay, tama? Tama! Tama! Laban para sa bayan! Laban para sa bayan! Sa mga magnanakaw na politiko dyan! And Lumabas na kayo! Sa loob niyan, sa Forbes Park, there are hundreds of billions of stolen funds that we can take back and insert back into our economy. Okay? So, this is also a call for justice. Kasi pag nabalik na yan sa ekonomiya natin, we can start allocating those funds into projects that could help improve our country and our economy. We can start building more schools, we can start building more hospitals, everything. Infrastructure projects, education projects, health-related projects, everything once we take what is stolen from us that lies beyond those gates. Sir, sinong tao po ang nandyan na pinapanawagan niyo po? Sino pong official ng gobyerno? Nabaltaan ko may bahay dyan si Zaldico at si Martin Romualdez sa loob ng Forbes Park. Kaya yun lang yung target namin. Sinabi ko din sa mga residents sa loob ng Forbes Park na ang plano ko is just for Martin Romualdez and Zaldico. I want to see for myself what they have stolen from the people. Wala namang paggugulo, sir. Wala naman tayong... Wala yun. We will not open fire. We did not even bring weapons. Hindi ko alam sa iba, pero ang sabi ko sa lahat ng mga tao ko, no weapons. No weapons. Mayapang. We won't bring any weapons. Babaril na kami. Okay lang. Well, the tree of justice, of progress, is nourished by the blood of martyrs. And ganun talaga yun. Minsan, kailangan talaga may mga mamamatay para sa kinabukasan natin. And kung kami yun, that's fine. Because progress cannot be made without sacrifice. Sir, hanggang kailan kayo magpaprotesta? Hanggang bumaba. Hindi lumaba. Mga 1 hour lang. Kasi may session pa ako bukas eh. Sino mga kasama niyo dito? Kami lang. Mga yung Pilipino. Mga tao namin. Pupunta yung mga Pilipino dito. Nagmamarcho sa Pilaryo! Mama, na yung crowd nag-enjoy sila. Na-excite sila gusto sumali. They want to be part of the May gusto kayong panawagan, sir? Sa mga tao? May gusto pa kayong panawagan? The international community. Okay, wait, teka lang. The international community, the Philippine government, the Filipino people has always removed corrupt officials through peaceful protests. Hindi tayo gagaya sa Nepal, hindi tayo gagaya sa mga nangyayari sa ibang bansa. We will do this peacefully. We will get Marcos to resign peacefully, and this is just the first step. Every day from now on, we will be protesting at various subdivisions, yung mga pinakamayamang subdivision kung saan nakatira yung mga congressman, para makita nila na just as the ordinary people, the poor people are afraid to lose their houses during typhoons and earthquakes, ngayon sila naman yung makakaramdam ng feeling na yung kalaban nila, yung mga naghahanap ng hustisya ay nasa labas na ng mga gates. Sir, hindi pa kayo natatakot? Baka balikan kayo ng gobyerno sa ginagawa niyo? Okay lang yun, lahat man tayo mamamatay eh. So you mentioned that this is just the first step. After today, what's next? Bukas mag-rally ulit kami dito sa Forbes Park. Sir, are we expecting na haharapin talaga kayo? Anybody from the Co or the Romualdez dito? Hindi ko alam. Kasi si John Vic nandito din eh. Di ba may mga police siya? Mga 2,000 to 3,000 police mobilized sa Forbes Park. Pero hindi pa siya lumalabas. I've heard that may headquarters sila doon sa loob. May temporary headquarters sila. Pero hindi pa siya lumalabas. If John Vic's watching this, I hope he comes out and talks. Sir, dati kinampanya nyo si BBM, tama? So ngayon nagsisisi ba kayo na kinampanya nyo siya? Hindi naman, kasi yung pag kinumpara mo yung mga speech ni BBM nung 2022 at nung 2025, then they're very different people. Kasi pag nakita mo yung mga pinagsasabi ni BBM ngayon, it's very chaotic, very unsure. Pero nung 2022, at that time, no one could have blamed anyone for believing in him because he actually had a vision of unity and a vision of hope for our future. Now, sobrang dami nang nawala ng tiwala sa kanya, and I think it's time for him to resign. Sa tingin nyo sir, bakit nagkaganito yung pamumuno? Hindi natin alam. Maybe he just prioritized his own interests and his own family's interests over the interests of the people. Maybe he was a good person back then, pero masyado siyang natakot na baka mapatalsik siya ulit. So he tried to collect all the resources for himself so that he will always have power. Hindi natin alam. I can't speak for BBM or in BBM's behalf, but for Marcos, I just hope he starts to understand what the people feel about it.
Sir, thank you. Sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank Sir, you. another one from me. You're a government official Yes. and apparently you're protesting against the highest executive. Have you given a heads up to other government officials regarding your protest today po? Well, firstly, I'm not the only government official that is protesting. There are plenty of other protesters from different sides of the government. From the Senate, we have people who joined the Trillion Peso March, and from Congress as well. So we have different methods, but at the end of the day, what we want is to just get the money of the people back and to imprison those who have stolen. Sir, gaano kalakas yung power, I mean yung force ng other government officials or namumuong samahan or grupo against the highest executive po na nagpo-protesta? Well, it grows every day. We are growing, and that's what's important. And hopefully, once they see the potential damage corruption is causing our country, our numbers will grow even more and more. Sir, last na po from me. The president might be sleeping right now or hindi natin lang kung ano ginagawa niya, but you're here outside protesting. Anything you want to say from him to him? Sir, ulit. Any words, sir, any words? Start listening to the people, or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too late. Kasi at the end of the day, you're brought to that position by the people, and once you start considering your family above the family of others, then the people will do the same. They'll start considering the interests of their own families over your family. Okay? Because the people believed in you, and there are still some who do. The question here is now, should they continue believing in you? Could you give a reason for the people to continue believing in you? Kasi maraming mga sa kanya. We believed in you, all of us did. We all thought you would make things better, but things are not better. Our economy is collapsing. The peso is rapidly deteriorating. Our stock market also crashed, and now we are facing instability in Mindanao. There's a possibility of secession again. What else? Hundreds of billions have been stolen, so investors are losing confidence in our government, and there might also be mass resignations soon in the reserves, the military, due to loss of confidence from the government. So it's all Marcos's choice. Sir, last na sir, ba't yung ginagawa to sir? Bakit nyo ginagawa? Why are you here? Wala akong ibang magawa today eh. Bored lang, imbis na maglaro ako, mag-games na ako sa bahay or mga ginagawa ko para kasama tayo sa kalaban to. At least I am doing something productive, and this is all part of my role as a public official. Kailangan talaga nating labanan ng corruption, and if I cannot fight from within Congress due to the lack of numbers, then here where I do have numbers is where I will fight. Sir, do you have any calls to your fellow Filipino citizens regarding yung ginagawa ninyo po ngayon? Do you want them to do the same thing? Or Yes, of course. They are doing the same thing, and they will be doing the same thing. We'll have more. There will be more and more anger towards corruption. As long as no one's being imprisoned, no money is being returned to our government. Ang nangyari yung kay Ping Lacson, di ba? Yung sabi niya, ang meriton. We do not want we want the trillion stolen back. Okay, hindi lang yung this year, for last year, last year. The whole Marcos administration, ever since Romualdez took office and became the Speaker of the House, dun nag-umpisa lahat. Madami na tayong nakita din from the 2024 budget, and also the very corrupt 2026 budget. As we can see from the recent debates, I personally interpreted the PCO budget. Nakita natin 2.6 billion. Saan ba gagamitin yan? And then please, Wala kami tiwala sa inyo! as we've also seen, the minority is also against the budget plan. There are plenty of congressmen that are starting to become opposite as to the corruption of the 2026 budget. So yun, pag manakaon ulit tayo, then we'll be in the same place next year. And that's what I don't want to happen. That's why gusto ko next year, andun ako nasa bahay lang, naglalaro lang, or nagpapahinga lang, nag-ipag-date sa mga e-box. I just want to have a happy life, and I prefer not to be protesting next year again. So hopefully the administration starts fixing things, because for the past few months we have not seen any improvement. If anything, things got worse.
Alright. Thank you, sir. Thank you very much. Salamat po. Okay. Thank you, sir. Thank Sir, you yung po. sinabi niyo magpaprotest. Baka gusto niyo i-explain niyo sa mga Lalong wala na tayong maasahan sa legislative branch, both lower and upper. Sinaid na nila ang kaban ng bayan. Ang judicial natin, wait and see. At alam natin yung iba sa kanila nasusuhulan. Ang nakakatakot, hindi lahat, pero yung ibang active general na bayaran na rin ni Romualdez. Sabi ko sa kanila, pag wala nang matakbuhan ang taong bayan, wala na talaga. Wala ka nang matakbuhan, isa ka pupunta. Mag-aarmas na ang taong bayan para proteksyonan yung natitira nilang dignidad at yung nagtitira nilang nag-iisang buhay. Sumagot si General Browner, Kap, sana huwag naman mangyari yan. Sagot ko sa kanya, buti, sabi niya, baka sausawan ng ISIS o ng ibang forces, maging battleground tayo. Sagot ko sa kanya, General Browner, buti alam mo, sir. Yun ang gusto niyo mangyari. Yun ang gusto, paano manalo. Ulitin ko ang kapulisan, kasundaluhan, kakampi natin. Common knowledge naman ito. Sino lang ang grupo na nakikipaglaban na kumakausap ng harapan sa pamunuan ng ating armed forces kay General Browner at sa mga 20 to 30 active generals from J1 to J10. Sino lang ang kumakausap? United People's Initiative lang. Tayo po. Okay? Kahit malaman ito ng armed forces, open naman ito. Alam naman nila. Nakipag-meeting kami kay General Browner sa GHQ, nandyan ang lahat ng active generals from J1 to J10. Lahat. Binilang namin, 25 o 30 sila eh. Chief of Staff, General Browner, Vice Chief of Staff, G1, nandyan sila lahat. Tapos kami naman, nandito sa kabilang mesa. General Romy Pukis, General Pelizardo Simoy, General Carlos Kita, General Virgilio Garcia, Admiral Jose Suarez, Colonel Betran, ako, Ma'am Gemma Soto, adopted ng Batch 89. So maraming gustong sumama sa amin, pero nilimitahan lang namin at baka mapuno yung conference room. So ano napag-usapan? Lahat ng problema ng bansa, sinabi ni General Romy Pukis. Lahat. Lahat kami nagsalita. Lahat ng problema ng bansa. Ngayon, sumagot si General Browner. Ang sagot ni General Browner ganito. Makakaasa kayo, sir. Ang buong AFP, hindi kami bulag, hindi kami pipi, hindi kami bigi. O yan sagot nila, ha? Para alam nyo, yun ang papag-usapan. Ngayon, ako yung huling nagsalita. Ang sabi ko sa mga general, kay General Browner, sa lahat ng general active, wala na tayong maasahan sa executive branch. Lalong-lalong wala na tayong maasahan sa legislative branch, both lower and upper. Sinaid na nila ang kaban ng bayan. Ang judicial natin, wait and see. At alam natin yung iba sa kanila nasusuhulan. Ang nakakatakot, hindi lahat, pero yung ibang active general na bayaran na rin ni Romualdez. Sabi ko sa kanila, pag wala nang matakbuhan ang taong bayan, wala na talaga. Wala ka nang matakbuhan, isa ka pupunta. Mag-aarmas na ang taong bayan para proteksyonan yung natitira nilang dignidad at yung nagtitira nilang nag-iisang buhay. Sumagot si General Browner, Kap, sana huwag naman mangyari yan. Sagot ko sa kanya, buti, sabi niya, baka sausawan ng ISIS o ng ibang forces, maging battleground tayo. Sagot ko sa kanya, General Browner, buti alam mo, sir. Yan ang naging pag-uusap namin. Ngayon, yung lumalabas sa social media, ang daming lumalabas. May kumausap raw sa mga active na hinihikayat silang mag-withdraw ng support.
sa Pangulo o sa gobyerno. Wala naman ganun kami na pag-usapan. Baka ibang grupo yun. Wala naman ganun. Ang sabi lang namin, sana, balik tanawan nila yung kanilang pinanumpaan. Anong pinanumpaan nila? Protect the people and uphold our Constitution. May nakalagay pa sa pinanumpaan nila na protect the President at yung mga korap? Wala. Okay. Meron tayong tinatawag sa military na hierarchy. Chain of command. Pakinggan nyo itong mabuti para maunawaan nyo. Ang sabi nila, kailangan proteksyonan nila yung duly instituted or duly na inupo sa pwesto. Proteksyonan nila. Yun ang karaniwan nilang sagot. Ang punto natin doon, kung hindi dinaya ng Smartmatic, ang nag-upo rin sa presidente, taong bayan. Ngayon, ang presidente, iniupo ng taong bayan. Ang nag-upo sa presidente, taong bayan. So dapat, ang sinusunod rin ng Armed Forces of the Philippines, taong bayan. Tama! Iniupo lang natin yung presidente. Ngayon, bago ako magtapos, kung iniupo natin siya, pwede rin ba natin siyang tanggalin? Pwede. Tayo nag-upo Kaya lang, paano natin siya tatanggalin kung mag-isa lang si Brother Placido? Paano natin siya tatanggalin kung 100 lang tayo, 200? Paano natin tatanggalin siya kung 3,000 lang tayo, 10,000? Ang kailangan makita ng international community, international, ibang bansa, na milyon ng taong bayan from Luzon, Visayas, Mindanao, walang magsasalita. 2 placard lang ang nilalabas. Tama na ang korupsyon. At ang presidente, you are fired by the people of the Philippines. Marcos decide! Marcos decide! Marcos decide! Marcos decide! Anong? Illegal ba yun? Illegal ba yun? Sinong ayaw dun sa gagawin natin? Yung liberal, makabayan black, administration, at yung western world. Ayaw nila nung gagawin natin. Kaya, sila yung manggugulo. Sila yung manggugulo. Sisingitan ka, tayo, tapos manggugulo, para may dahilan sila na i-disperse ka. Agree or not? Tama. Okay, turuan ko kayo para alam na ng lahat. Wala na, ang laban ng UPI simula nung pandemic, wala kaming tinatagong laban. Bago kami gumawa ng aksyon, nakikipag-meeting kami sa mga kapulisan para alam nila yung plano natin, nilalatag natin yan para walang lihim. Hindi tayo naglilihim. Okay. Kung 1 milyon tayo dito sa Luzon, 1 milyon, swinerte 2 milyon. Okay? Ang placard natin, 2 lang. Ayaw na namin sa putangin ng korupsyon na yan. BBM, you are fired. Okay? Walang magsasalita. Walang magsasalita, placard lang. Okay? Pag may pumasok na nagsasalita at iba yung placard, pwedeng paalisin ng pulis, pwede natin paalisin. Bakit? Hindi sila kasama sa atin. Agree or not? Kasi ang usapan, walang magsasalita, tapos sila sumisigaw. Tapos ang placard lang 2, sila may placard na Sara resign. Marcos, Duterte, parehas lang sila. Oh, hindi yun na napag-usapan. So alam nyo na kung paano natin sila tatanggalin, O yan, alam na nung kalaban natin. Hindi na makakapasok yung mga yan. Okay. 2 milyon sa Luzon. 1 milyon sa Visayas. 1 milyon sa Mindanao. 2 placard lang.
Kakampi na natin ang pulis at kasundaluhan. Palagay nyo, bababa si BBM, hindi. Ulitin ko bababa siya o hindi? Baba. Hindi. Kasi ang utos sa kanya ng Western world, huwag kang bababa. Nakuha nyo na? Tama. Nakuha nyo na? Tama. Okay. Ngayon, ang gagawin natin mapayapa. Susundin pa rin natin yung ating konstitusyon. Kung sino yung sinasaad ng konstitusyon na dapat pumalit, sundin natin. Para yung acceptance natin ng constitutional mandate natin, masunod. At yun rin ang gusto ng international, susundin natin kung ano yung konstitusyon na meron tayo. Nakuha nyo yung idea? Nakuha nyo, nag-gets nyo? Yes, sir. Kung nagkataon ng ayaw ng taong bayan, nagkaroon tayo ng, wag ng people's power, kasi yung people's power, gas-gas na yan. People's Power 1, isang malaking kamalian. People's Power 2, isang malaking kamalian. Tapos ito na naman, People's Power 3 ka. Baka maging kamalian. Mag-isip tayo ng tama, wag yung People's Power. Ano isasuggest nyo? Ano isasuggest nyo? Yan, pag-isipan nyo ha. Kasi bakit iniiwasan natin yan? Pagka kumilos, yung kabilang kalaban na gusto rin nila pababain si BBM para makuha nila yung leadership, mga dilawan, ang sisigaw rin nila people's power di parehas na tayo. Dapat ibahin natin. Dapat maging unique tayo. Anong suggestion nyo? Suggest kayo. God power. God power. Power Ranger. Power Ranger. Go, go, go! Power Ranger! Para tayong anime nun. Para tayong cartoons. People Initiative. Diba? People Initiative. Pag-isipan nyo, tapos bukas, yung pinakamagandang suggestion, magpapa-imprenta tayo, tapos may premyo. Okay, ha? Ha? May premyo. Yung makakagawa ng maganda na tawag sa atin, para hindi siya maging, may ano na ron Huwag na yung gamitin natin, may premyo. Pag-isipan yung mabuti, ha? Mga vlogger natin, magagaling yan, At may tip ako sa inyo, gamitin nyo yung word na kayumanggi. Ha? Kaya ang kulay ng ating United People's Initiative, brown, kayumanggi. Bakit kayumanggi? Karamihan ng ating kababayan mahirap. Pag brown ang t-shirt mo, wala kang pambili, kahit nakahubad ka, brown rin. Pinturahan mo yung balat mo. O diba, parang brown rin yun. Kayumanggi. Yung pangalan natin, lagyan yun ng word na kayumanggi. Para alam natin tayo yun. So yan, may premyo tayo bukas ha. Ngayon, ulitin ko, para tayo manalo, mahirap gawin. Pero kung pagpipilitan natin, kung isi-share nyo ito, bukas na bukas, tapos na problema ng sambayan ng Pilipino. 2 milyon sa Luzon, 1 milyon sa Visayas, 1 milyon sa Mindanao, 2 placard lang, tapos na ang boxing. Mahirap gawin. Maraming tao na Pero, kung yung mga estudyante natin, mga Gen Z, kagaya ni Kuya Park, kagaya ni Ate Amor, kagaya ni Kiko Barsaga, na matapang, lumalaban, handang mamatay, handang makulong. Kung karamihan ng mga Gen Z, mga estudyante natin, karamihan, ganyan ang pananaw, marami rin ang estudyante. Milyon sila. Tama, mali? Tama, mali? Tama. Simulan nyo na i-share yung mga video na yan doon sa mga website, FB page ng mga school and universities, colleges, alumni association. I-share nyo na yan.
Sila ang pag-aasa ng bayan. Kung ikaw naman is Kristiyano, kung ikaw is GIL, kung ikaw is Jesus Miracle Crusade member, kung ikaw ay INC member, kung ikaw ay kahit anong klase ng iyong religion, i-share mo na rin yan sa FB page nyo. Ito, kasi nananawagan na tayo na para matapos na ang laban, magkaisa na tayong lahat. I-share nyo. Si Sir Dado, may trending to. Yun ang mapayapang pamamaraan para manalo tayo. Walang iba. Dahil pag hindi natin ito ginawa, ang susunod na hakbang na mangyayari, isang madugong pamamaraan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang bobo para alam nyo, yan ang pinaka-bobong tagapagsalita ng Malacanang, Claire Castro di puta! Ina mo! Gago! Isa pa ang Pangulo nating bobo! Marcos, bangag, adik, at baboy na Pangulo! Nakakausap niya ang tatay niya, ano ka, Anghel? Pag siya daw ay nasa matinding pag-iisip, pag hindi na kaya, kumukuha siya ng payo sa tatay niya po. Malala na talaga ang korupsyon dito sa ating bansa para sa ating kaalaman. Sa sobrang lala ng nakawan at korupsyon sa ating bansa, kung napapanood niyo yung babae na nagrally dati sa Luneta, na nagtataas ng kamay, na kumanta na sabi niya, Marcos Duterte, walang pinag-iba. Kung napanood niyo yun, sa sobrang lala ng nakawan at korupsyon sa ating bansa, pati ang pambili niya ng tawas, nawala na. Wala na. Kaya maitim na yung kilikili niya eh. Kasi kahit pambili niya ng tawas, ninakaw na. Naubos na ng mga kongresista. Ngayon, para sa kaalaman ng mga gagot bunggong na kongresista na nasa House of Representatives, ang taong bayan walang tiwala sa investigasyon ninyo. Paano kami maniniwala sa investigasyon ninyo? Paano mapapaniwala ang taong bayan na may patutunguhan, may mapupuntahan ng investigasyon kung ang nag-iimbestiga ay sangkot at kasama sa nakawan? Paano ka maniniwala sa tenggi-tenggi na investigasyon na yan? Bakit puro kayo Diskaya, overload na yung Diskaya? Kung Paris lang si Diskaya, siguro natsawa ng mga tao. Puro Diskaya eh. Bakit hindi may patawag yang saldi ko na mukhang burat? Pati yang si Martin Romualdez, ba't di mapatawag? Saan na yung magaling na congressman na si Abante, na utak hipon, na naghalo ang tae pati utak, na hindi kayang paghiwalayin ang tama't mali? Ngayon, bumabagyo, bumabaha, kaya si Abante, dapat ngayon hindi na paabante. Eto na ang oras para lumangoy ka ng patras kaya ng ipon. Mga bugok itong nasa House of Representatives, mga bobo. Kung nanonood kayong mga congressman, kayong mga yawa kayo, mga gago, mga walang alam sa batas, mga bobo na congressman. Isa pa itong si Tito Soto. 1,000, isang lubog sa baha. Yan. Maputi na yung buhok niya, tumanda na sa Senado pero bugok pa rin ang tanga. Ngayon lang ako nakakita ng mga congressman at senador na mga bobo. Dati, maliit pa ako, nanonood ako ng hearing sa Senado. Panahon nila Senator Defensor, may Meriam Defensor. Talagang tagisan ng talino. Ngayon, tagisan ng bobo.
Isa pa ang Pangulo nating bobo! Marcos, bangag, adik, at baboy na Pangulo! Nakakausap niya ang tatay niya, ano ka, anghel? Pag siya daw ay nasa matinding pag-iisip, pag hindi ano na kaya, kumukuha siya ng payo sa tatay niya. Tanggap na namin na bobo ka at adik ka, pero wag mo namang patunayan. San Pedro yun! San Pedro! Ano siya? Si San Pedro? Tapos yung tatay niya si San Miguel? Ano kayo, San Miguel? Tignan niyo yung zona niya, sabi niya, 5,500 na ang natapos naming flood control project at mas marami pang natatapos. Mr. President, saan mo nilagay? Binangga ng barko o pinangbili mo ng shabu? Ngayon naman sabi niya, marami na ang lugar na ating pinatubigan at mas marami pa tayong patutubigan. Putang ina mo! Sa sobrang dami ng tubig mo, ang daming batang minamatay, ang daming batang binaha. Anong tingin mo sa Balintawak, irrigation? Anong tingin mo sa Quezon City at sa Manila? Irrigation, palayan? Pinatubigan mo kami, gago? Gunggong na Pangulo, si Bongbong Marcos! Ngayon, meron pang mas bobo sa kanya. Alam niyo kung sino? Si Claire Castro, di puta, di bobo, di hampas lupa, di gago! Sabi ni Claire Castro, busy ang ating Pangulo. Ang dami niyang ginagawa para umunlad ang inukumya. Bobo! Bobo si Claire Castro! Gago! Yan si Claire Castro, tagapagsalita ng Malacanang, bobo para alam nyo. Yan ang pinaka-bobong tagapagsalita ng Malacanang, Claire Castro, di puta! Ina mo! Gago! Masarap pala magbura ng politikong magtanakaw. Ang sarap sa pakiramdam, magbura ng mga bobong nakaupo. Baka sabihin nyo, si Kuya Park pala mura. Panay gago, panay gago. Eh, totoo naman mga gago kayo, mga bobo kayo, mga inayo pa kayo eh. Mas masakit pa yung nararamdaman namin kesa sa mura. Yung lumulusong kami sa baha, hindi kami makatulog ng maayos. Yung mga kabataang walang makain, walang perang pampaharal ng school, yung mga magulang namin na nagtatrabaho sa loob ng 24 hours para may mapakain sa amin, para may pang-aral ang mga estudyante, mas masakit pa yan sa mura namin. Nasubukan niyo bang sumakay ng jeepney? Yung pag-alis mo ng bahay, press na press. Pagdating mo sa trabaho, para kang lumpiang sinuso sa mantika. Eh sila naka-aircon. Tapos meron pang sumusunod na pulis. Wang, 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 wang. Wang, wang, wang. Dati yung buhaya walang bodyguard. Ngayon buhaya may bodyguard na pulis. Akala ko ang buhaya dati nasa tubig lang. Ngayon nasa Maynila. Kongreso! Akala ko dati ang buhaya tao lang ang kinakagat. Ngayon pati pera kinakain na nila. Kaya yung mga bumimisita dito bukas, mag-ingat kayo, baka pati yung mga barya sa bulsa nyo kainin ng mga congressman. Tignan niyo yung barko. Palaging nasa dagat pero hindi lumulubog. Kasi kapitan lang ang meron sa loob ng barko. Walang congressman. Dito lumulubog tayo kasi ang daming congressman. Mga magnanakaw. Di ba? Sana yung mga gagaling nating congressman. Magaling lang ba kayo magnakaw? Kaya tandaan natin, sa mga susunod na taon, mga susunod na henerasyon, walang Marcos na dapat maupo. Kasi ang mga Marcos, magnanakaw. Magnanakaw yan sila. Wala na akong masabi. Naubos na naman ang boses ko. Pero bukas meron pa yun. Hanggat may buhaya, may boses ang taong bayan. Dumating ang pulis sa bahay namin sa Mindanao, 3 buwan sila. Yung lola ko, muntik ng may stroke.
Ikaw ba naman dumating ang pulis, 3 van? Puro armado. Ano ako? ISIS? 3 van na pulis pupunta. Pagdating nila, mag-aatid lang pala ng sapina. Ang bilis naman ng sapina ni Kuya Park. Yung isang vlogger naman na caption, headshot. Inuli ka agad ng NBI, nakakulong, walang investigasyon. Yung isa naman na nagnanako ng isang sakong bagay, bigas, nakulong ka agad. Pero, yung bilyon, trilyon, ang ninakaw, hindi makulong-kulong. Hindi makulong-kulong ang mga buhayan na yan, putang ina. Kaya sana kung magkatotoo na magka-people power, ang mahuli nating congressman, putulin natin ang ulo. Litsunin natin. Kasi, mayroong unang people power. Sumunod na naman, meron na namang naupumag na nako na naman. Nagka-people power na naman. Ngayon, neto na naman tayong magrarally na naman tayo. Hanggat walang lumalabas na mata ng congressman na magnanakaw, hindi matututo ang mga politikong mamumuno sa atin. Kaya pag tayo nanalo, yan, mga itlog ng mga congressman na magnanakaw, kukunin natin. Pati mga brick nyo, kunin namin sa amin yan. Yang si Jela Alonte, napakakapal ng mukha mong Jela Alonte, ang putang ina mo. Ang kapal ng mukha mag-post-post sa IG niya. Wala akong utang na loob sa mga Pilipino. Tapos sabi niya, fuck you ka rin gago. Yang pambili mo ng napkin, pambili mo ng pante, yang pang-aircon mo, pagkain mo, pera ng taong bayan. Hindi naman kayo farmer eh. Hindi naman kayo namamasada. Hindi naman kayo nagtatrabaho. Mga batuhan kayong politiko kayo. Yung kinakaon nyo, pinapasahod sa inyo, pera ng taong bayan. Kaya si Kiko Barzaga ngayon, napilitan lumabas. Bakit? Isa siya sa pinakamaraming may binabayarang tax. Kasi siya ang may pinakamaraming pusa sa Pilipinas. Tama! Kada yung pusa niya, kumakain yung pusa niya, bibili siya ng pagkain ng pusa, may tax na naman yun. Kaya sa sobrang dami ng binabayarang tax, napilitan siyang lumabas. Dahil isa siya sa may pinakamarami at pinakamalaking binabayarang tax si Congressman Kiko Barzaga kasi sobrang dami ng pusa niya. Meow, meow. Aw, 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 aw. Di ba? Meow, 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 meow. Kaya yung may mga kalapate, may mga ibon, may mga pusa, manok, kahit ano, lumabas kayo! Magsama-sama tayo bukas! Pakitain nyo, dalhin nyo ng mga tain nyo! Mga diaper ng anak nyo, dalhin nyo! Dalhin natin! Magkaisa tayo! Kakamping ka man, Duterte ka man, Dilawang ka man, ano ka man, magkaisa tayo! Ikaw na Duterte suporta sa anong pinaglalaban mo? Korupsyon! Ikaw na makadilawan, korupsyon ang pinaglalaban mo. Ikaw na dilawan, korupsyon ang pinaglalaban mo. Bakit hindi tayo magkaisa? Saka na tayo mag-wrestling pag napaalis natin ang pinakamalaking magnanakaw sa bansa natin, si Bongbong Marcos. Magkaisa muna tayo ngayon. Pagkatapos, mababa natin si BBM, saka tayo magrambulan ulit. Tama yun! Diba? Correct! Ngayon, meron tayong pinakamalaking hinaharap. Ano yun? Hindi si Duterte. Tayo? Hindi si Rizal Tiberos. Hindi si Leno Robredo. Si Bongbong Marcos na magnanakaw. Kaya etong mga loyalista na nagpapakalat ng puta ko, pumunta ako sa police station, nagpapakulong ako, ayaw akong hulihin. Ano sa'yo? Wala akong pampiyansa. Number 1, sabi ng pulis sa akin, bakit ka magpapakulong? Sabi ko, sir, diyan sa loob ng kulungan, hindi ka na magtatrabaho, hindi mo po problemahin ang pagkain mo. May pagkain na dun eh. Kaya ikulong mo ako. Tumakbo yung mga pulis. Ayaw akong kulungin. Pumunta pa ako ng krami. Sabi ko, sir, maubusan ng papel ang Pilipinas, kakapadalhin ng subpina sa akin. Kasi yan ang gusto ko, makulong ako. Para hindi na ako magtrabaho. Di ba? Chill-chill ka lang sa loob, maghugas ng pinggan. Eh, pag nakulungan ko, dyan talaga ako tatay sa krami. Kahit may siyar, hindi ako magsisiyar doon. Kada ito itapong ko sa mga... joke lang yan. So, bukas, magkaisa tayo.
Lumabas na tayo. Bingi ka man, bungi ka man, wala kang paa, wala kang kamay, wala kang boses. Pumunta ka rito para magkaisa at ipakita natin sa mga nakupong politiko na yan na hindi tayo papasupil sa mga politiko. Magkaisa tayo, mananalo tayo sapagkat tayo ang anak ng bayan. Magtatagumpay tayo laban sa mga politikong magnanakaw. Maraming salamat at magandang gabi. Bayan na fake news. TV Patrol na fake news, GMA na fake news. Yan ang nagpapakalat ang kasinungalingan. Paglabas ko ng karami, sabi ng TV Patrol sa akin, Sir, anong masasabi mo na pinadalan ka ng supina? Hindi ka ba nagulat? Sabi ko sa ABS-CBN, hindi ka ba nagulat? Sabi na, Sir, bakit ako nagugulat? Sabi ko, ikaw ang dahilan kung bakit ako pinasupina. Kasi yung balita mo, fake news, putol-putol, gago! Yung lahat, makasaysayan ng araw po, 12 Oktubre, People Power 3. Papalayasin na po natin lahat ng korap sa DPWH, sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado. Galit na po ang taong bayan at pinararamdam na ngayon ang galit ng taong bayan. Sa Luneta, sa EDSA, sa Gate 4 ng Aguinaldo, lahat po ang mga Pilipino, lumabas na po kayo. Pinaglalaban na po natin ang ating kinabukasan. Wala na po mangyayari sa Pilipinas kung patuloy ang sistema ng korupsyon sa pamumuno ni Marcos Jr., ni Tambaluslos at ng mga congressman at senatong na mga walang silbi kung hindi magnakaw na magnakaw. Magalit na po tayo dahil pag tayo hindi pa nagalit, naku po, wala pong pagbabago sa ating lipunan. At talagang kawawang-kawawa na po ang ating mga kabataan. Yung mga nandyan na po sa rally sa Luneta, yung mga nandyan sa rally sa Menjola, nako, maraming salamat po sa inyong kabayanihan, ha? Manindigan po tayo, paglaban natin ng karapatan. Tama na po, sobra na po. Labas na po tayo sa lansangan. Tama na po yung ating pa-video-video, pa-Facebook. Kinakailangan po, nandun na tayo sa lansangan at ipakita natin ang sama-sama nating lakas at disgusto sa mga kurakot sa lipunan. Kinakailangan isuka na po yung sistema ng korupsyon dahil wala po mangyayari sa ating mga kababayan kung talagang lahat ng pondo ng bayan linalamo ng mga buwaya. Kaya lahat po tayo ngayon dapat lumabas na sa lansangan. Hindi na po tayo po pwedeng magmiron, hindi na po tayo po pwedeng manahimik. Kinakailangan manindigan na po para sa mabuting buhay ng mga kababayan natin. Nagpapasalamat po ako sa ating mga kababayan na ngayon po ay talagang sinusugal ang kanilang buhay para sa kinabukasan ng Pilipinas. Nako po, hindi kayo makakalimutan ng kasaysayan. Nung 2 beses na po tayo lumabas sa lansangan, ito po ay pangatlong beses na natuto na po tayo ng leksyon. Hindi na po natin sila papayagan na makalayas at magkaroon na naman ng kalayaan para iulit na naman ang kanilang mga kabalastugan. Parurusahan na po natin sila ngayon pangatlong beses at hindi na tayo papayag na mauulit na ang gobyerno ginagawang negosyo ng mga walangyang mga politiko. Kinakailangan po ngayong araw na ito hindi magtapos nang hindi mawala ang bangag dyan sa Malacanang. Mga kababayan, ang Malacanang, pag-aari ng taong bayan. Ano pang inaantay ninyo? Bawiin natin ang ating pag-aari sa mga naghaharing uri, mga kurakot na walang ginawa kundi magpasasa sa pwesto at magkaroon ng bisyo. Mantakin ninyo, walang ginawa kundi puro mga magarong party, mga kung ano-ano, mga bisyo, samantalang ang bayang Pilipinas gumugulong sa hirap. Anong klase kayo? Mga wala kayong mga konsensya, wala kayong mga kaluluwa. Umalis na kayo sa mga pwesto ninyo. At ngayon, galit na ang taong bayan na nagsasabi, layas dyan, tama na, sobrang na. Ano pang inaantay nyo? Sumama na po kayo. Nandyan po sila sa EDSA, nandyan po sila sa Luneta, nandyan po sila sa Menjola, nandyan po sila sa Gate 4. At si Congressman Meow Meow, sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Kung ako'y naroriyan sa Pilipinas, sasamahan kita sa labas ng Forest Park sa Buendia para lusubin ang mga magnanakaw na nakatira dyan sa Forest Park. Pinamumunuan ng Marcos Jr., ng Tambaluslos, ng Zaldico at iba pang mga congressman at senatong na ilang taon na talaga nagpapasasa sa kaban ng bayan. Huwag na po tayong papayag na matapos ang araw nito na hindi sila nasisipa sa pwesto. Labas na po tayo, samahan na natin sila. Nagkakaisa na pong sabayan ng Pilipino sa wakas. Kahit anong kulay, naninindigan na tayo laban po sa korupsyon. Pero na po, huwag na po mag-antay at tayo'y kapit-bisig na at ating ibalik ang demokrasya at ang mabuting pamumuno sa ating bayan. Kinakailangan po talaga magbuwis tayo ng buhay dahil kapag di tayo nagbubuwis ng buhay, talaga naman pong mawawalan tayo ng buhay dahil sa kahirapan dahil yan po ang dulot ng isang pamumuno na marumi. Kaya pero na po, lalong-lalo na mga kabataan, nako,
para sa inyong kinabukasan na po kayo, itong pinaglalaban natin, kami po, wala na po, kami tapos na. Kami patapos na, nasa finish line na kami, nasa pre-departure area na kami, pero kayo nagsisimula pa lang ng buhay. Kaya para sa inyo na itong paglalaban na ito, tero na po at hindi na po pwede na naiiwan ng Pilipinas ang halos lahat ng mga bansa sa daigdig dahil sa korupsyon. Tayo na lang po nakatiwangwang sa kahirapan, samantalang lahat ng ating mga karatig bansa na dating mahirap, ngayon po mayaman dahil ang gobyerno nila tapat na manilbihan sa kanilang mga kababayan. Tignan nyo pong nangyari sa China, dati napakahirap. Tignan nyo nangyari sa Vietnam, tignan nyo ngayon ang Thailand, ang Indonesia. Naiwan na po tayo at ang dahilan dyan, dahil talagang ginagawa lang pong negosyo ang mga politiko, ang ating gobyerno, nakakalimutan ng paninilbihan. Kaya labas na po tayo, wag na tayo mag-antay. Tayo po'y makibaka na. At tayo po'y magkapit-bisig na dyan sa mga magigiting nating mga kababayan na sinusugal ngayon ng mga buhay sa EDSA, sa Gate 4, sa Luneta, sa Menjola, at sa Forbes Park dyan sa harap ng EDSA. Huwag na po tayo mag-isip pa. Sige na po, sakay na. Sumakay na ng jeep, sumakay na ng bus, sumakay na ng LRT, at pumunta na kung saan ang pinakamalapit na nagkakaroon ng pagtitipon. Huwag na po natin patapusin ang araw na ito na hindi natin napatatalsik ang mga kurakot, ang mga walang ya, ang mga maitim na budhi sa gobyerno. Pag hindi pa natin po ginawa ito, tayo naman po ang mabubura sa mapa ng daigdig na ito. Huwag po tayong pumayag na magtagumpay ang mga walang ya sa lipunan. Tayo po ay lumaban na. Tayo po ay manindigan. Karapatan po natin yan. Ipakita ang ating galit. Huwag na po kayong matakot. At matagal na po tayong takot. At anong nangyari sa atin? Nagpasasa tuloy ang mga tambaluslos at ang mga bangag dyan sa ating lipunan. No? Sa mga kaibigan, ang aking panawagan, huwag po nating iwan ang ating mga magigiting na mga mamamayan dyan sa EDSA, sa Gate 4, sa Luneta, at saka sa Menjola, at saka dyan sa harap ng Forbes Park. Kapit-bisig po tayo dahil ito po ay para sa ating kinabukasan. Huwag na po tayo mag-atubili, huwag na kayong matakot, manindigan na kayo dahil kung hindi tayo isusugal ngayon, wala pong mangyayari sa ating lipunan. Sistemang bulok ang magpapatuloy po, kaya tero na po, tayo manindigan na at magsabing tama na, sobra na, hindi na natin kaya. Marcos resign! Marcos resign! Tambaluslos resign! Tambaluslos resign! Zadico ikulong! Ikulong lahat! Ikulong lahat! Yan po ang ating sinigaw kay Kiko Pangilinan nang narinig niya na talagang ikulong lahat! Ikulong lahat! Kinakailangan po talaga siguro burahin ang mga institusyon na naging kuta ng korupsyon. Kinakailangan po siguro magkaroon tayo ng bagong panimula dahil kung hindi po mas mababagong sistema. Patuloy po ang mga SOP. Papayag pa ba tayo na matapos ang lahat tuloy-tuloy pa ng SOP? Hindi na po pwede yan. Kaya tero na po, labas na po kayo, makilahok na po habang tayo gumagawa ng kasaysayan. Nasa kamay po natin ang kasaysayan ng Pilipinas. Kaya wag na po kayo mag-atubili. Lusob na po doon sa EDSA, sa Gate 4, sa Luneta, sa Menjola, at dyan po sa labas ng Forbes Park. Bakit naman po ang kayamanan ng bayan nasa kamay lamang ng mga kakaunti na nakatira sa Forbes Park na karamihan ay mga politiko? Saan nyo kinuha ang mga kayamanan nyo kung hindi din sa kaba ng taong bayan? Mga walang ya, mga walang utang na loob, mga maitim ang budhi. Kaya ngayon po mga taong bayan, mga kababayan, ipakita natin ang galit natin. Lumabas tayo ngayon sa lansangan at sabihin natin, nagkamali kayo. Akala nyo mga Pilipino pasensyoso pero meron ding hanggana ng pasensya ng taong bayan. At ngayon po, ayaw na namin sa sistemang bulok, ayaw na namin sa mga korap. At ngayon naninindigan kami, alis dyan mga walang ya, mga buwaya. Wala na kayong karapatan manatili sa kapangyarihan dahil kaming mga soberanyang taong bayan, kami na ngayon ang masusunod at nagsasabi, ayaw na namin sa mga korap, ayaw na namin sa mga bangag, ayaw na namin sa mga palpak. At ngayon po, kami na ang magkakaroon. Ginagawa na po namin ang aming kapangyarihan bilang soberanya para sabihin, sisante na kayong lahat ng mga walang silbing mga magnanakaw sa gobyerno. Alis na kayo dyan. Nako, kung ayaw nyo pang kayo mga tadtad, umalis na kayo ng kusa dyan. Mga kababayan, konti na lang po, magtatagumpay na tayo. Hindi ko akalain ganitong katapang ang mga Pilipino. Hindi ko akalain ganito ng kagalit ang mga Pilipino. Pero mabuti naman po, napuno na ang salop at ngayon po ay talagang sumisigaw na isang boses. Tama na, sobra na. Tero na po sa EDSA, tero na po sa Gate 4 ng Ginaldo, tero na po sa Forbes Park, tero na po sa Luneta, tero na po sa Menjola.
at ipakita natin na hindi na tayo papayag na talagang lumutang na naman sa baha ng korupsyon at tayo po ay sawang-sawa na palagi na lang tayong lumalangoy sa tubig baha samantalang magpapasasa sa marangyang buhay ang mga walangyang magnanakaw sa gobyerno. Maggalit na po kayo dahil pag hindi kayo nagalit, patuloy po itong sistemang ito, patuloy na mahirap ay magiging mas mahirap pa at ang mga mayaman, patuloy na magiging mas mayaman. Pero na po, wag na kayo mag-antay, wag na kayo mag-atubili, makiisa na po. Gumawa na tayo ng kasaysayan, gumawa tayo ng Pilipinas na ang lahat ay tataas ang antas ng kabuhayan. Ipatupad na natin ang mga nasimulan na natin sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Libreng gamot at paggamot at wala nang dapat mahirap na namamatay lamang dahil sa kahirapan. Libreng irigasyon, libreng wifi, libreng edukasyon, lahat po yan maibibigay natin sa ating mga kababayan kung matitigil ang sistema ng korupsyon. 6 na trilyon na po ang ating pantaonang budget, hindi na po tayo mahirap. Dapat wala na pong nagugutom sa Pilipinas. Yang laki ng mga ayuda na pinamimigay natin na hundreds of billions, kung yan po ay nakakarating sa taong bayan, wala na dapat nagugutom. Pero ang katunayan, napakalaking lumalabas sa perang ayuda, napupunta rin sa bulsa ni Congressman at ni Senatong. Mga walang hiya kayo, kumpara na sa mga mahihirap, pinagsamantalahan nyo pa. Hindi na ba kayo natakot sa karma? Hindi na ba kayo natakot sa pag kayo'y pumanaw, sasabihin ni San Pedro, napakawalang yamo naman dahil pati pa yung para sa mga mahihirap, linapa mo pa. Kaya mga kababayan, eto na po, ngayon na po ang ating pagkakataon. Tayo maghusga na. Ayaw na natin, sobra na, tigil na rin ang korupsyon na yan. Layas na kayo sa mga pwesto. Tayo makiisa na. Punta na po sa EDSA, punta sa Mendiola, punta po sa Gate 4 ng Aguinaldo. Punta po kayo sa labas ng Forest Park. Punta po kayo ngayon doon sa Benjola. At yung ating mga kababayan, talaga namang pong ang Malacanang public property. So yan pong ilagay nyo sa isipan. Tayo pong may-ari ng Malacanang, hindi po mga nagaharing uri, hindi po yung mga nangungurakot ng limpak-limpak ng salapi ng taong bayan. Taong bayan ang may-ari ng Malacanang, taong bayan may-ari ng Senado, taong bayan ang may-ari ng Kongreso at hindi yung mga buwaya na nananatili dyan sa mga lugar na yan. So kapit-bisig na po tayo, sama-sama na po tayo po'y gumawa na ng kasaysayan. Isigaw na natin, tama na, sobra na. People power na tayo dahil gusto na natin ng pagbabago. Laban na po tayo, tama na po yan pagpapasensya. Sobra-sobra na pong pasensya ang pinakita natin. Ilabas na natin ang galit po. Karapatan po natin yan na marinig. Huwag na po kayo mag-atubili. At sama-sama naman po tayo magkakaroon ng bagong sistema kung saan ang pondo ng gobyerno napupunta sa mga gutom, napupunta sa mga walang tahanan, napupunta sa mga walang hindi makapag-aral. Yan po ang dapat na ginagamit ang pondo ng bayan, hindi para payamanin lamang ang mga walang yan, mga buwaya sa gobyerno. So, tero na po, labas na po kayo ng inyong mga tahanan, itigil na po yung pagko-comment sa mga Facebook, kinakailangan makiisa na kayo. At iparating ang mensahe, hindi nyo na malilinlang ang taong bayan, hindi nyo na mauto ang taong bayan, aming pera yang ninanakaw ninyo, aming pera yang pinagpapasasaan ninyo, at kami pikang-pika na. Tama na, sobra na itong linggo, October 12, 2025, naghusgang taong bayan. Tama na, sobra na, alis na kayo dyan. Taong bayan na ngayon na nagsasabi, sawang-sawa na kami sa sistemang bulok at kami magkakaroon ng bagong sistema kung saan ang pondo ng bayan pakikinabangan na ng ordinaryong mga mamamayan. O nakalabas na ba kayo ng mga bahay? Kailangan po, makiisa na kayo, Hindi naman po pwede yung ilan lang sa atin ang isusugal ang kanilang mga buhay. Talaga naman po kinabukasan natin na pinaglalaban natin dito. Kaya please lang po, labas na po kayo, makiisa na po kayo. Gawin na nating realidad ang people power tree sa Pilipinas. At hari nawa, sana po ito maging mapayapa. Bagamat ang nakikita ko ngayon sa internet, gumagamit na po ng sobrang dahas ng kapulisan dahil alam nila bilang ng oras itong administrasyon nito. Marcos Jr., ikaw, makinig ka. Sinuka na kayo nung minsan ng taong bayan. Sinusuka na naman kayo ngayon. Ano ba naman yung napakakapal mo? Pinagpipilitan mo pa ang sarili mo dyan. Ay nako, kung gusto mo na magkaroon pa ng kahit anong awa ang taong bayan sa iyong pamilya, bumaba ka ng mapayapa dyan.
Yan ang pinakamaganda mong gawin dahil talagang alam namin, hindi mo naman kaya mamuno na. Alam namin wala ka sa tamang pag-iisip. Sino bang nasa tamang pag-iisip na nakikipag-usap sa patay niyang diktador na ama? Yan ang epekto ng cocaine. Yan, kaya akala mo lang nakikipag-usap ka sa tatay mo dahil sobra-sobra ng cocaine sa sistema mo. At aminin mo na, sa dami ng cocaine sa iyong sistema, hindi mo na kayang mamuno. Kaya please lang, kung gusto mo pa talagang magkaroon ng mabuting pangalan ng iyong pamilya, kung ano pang natitirang kabutihang pangalan na yan, magbitiw ka na ng kusa nang sa ganon, magkaroon tayong mapayapang pagpapalit ng sistema at hindi maging magdugo. Pwede naman yan. Ano pa bang gusto mo? Napagbigyan ka na, 3 taon na para ayusin ang imahe ng iyong pamilya. Napakapalpak na iyong pagpamumuno dahil nga ikaw ay may bisyo, dahil ikaw nga ay talagang walang control sa gobyerno, hinayaan mo magharing uri ang iyong pinsan na tambaluslos at iyong asawa. Ano pang mangyayari sa Pilipinas kung ikaw ay mananatili bilang isang presidente? Ang pakiusap ng lahat, at sana naman ikaw ay makinig sa pakiusap nito, bumaba ka na sa pwesto. Baka mapatawad pa kayo ng sambayanang Pilipino kung kayo'y bababa na sa pwesto. Huwag ka nang kumapit sa kapangyarihan na parang tuko dahil sinusuka ka ng taong bayan. Ano pa bang gusto mo? Ngayon, now more than ever, pinakamatinding pagkagutom. Now more than ever, pinakamasamang performance ng stock exchange. Now more than ever, namamalipit na sa hirap ang mga kababayan natin. Now more than ever, napakaraming mga dilubyo na hindi mo alam ang gagawin. Ibigay mo na ang pamumuno sa isang tao naman na nasa tamang pag-iisip ng sa ganon, magbigyan naman ng tulong naman ang nangangailangan, yung mga biktima ng bagyo at pagbaha, yung mga biktima ng lindol. Maawa ka naman sa kanila dahil talagang pinatunayan mo na wala ka ng silbi sa kanila dahil ikay wala sa tamang pag-iisip. Bumaba ka na sa pwesto. Yan ang panawagan ng lahat. At mga kababayan, kung hindi didinggin ng Marcos Jr. ang ating panawagan na bumaba, ay kinakailangan sisantihin na natin ang presidente. Kapangyarihan po natin yan bilang soberenyang bayan. Sa demokrasya, meron po tayong kapangyarihan magsisante ng mga taong hinalal, pero napatunayan ng hindi kakayanin ang mga kinakailangan sa kanilang katungkulan. So ating pong desisyon ngayon, i-dismiss from service ang ating presidente kung hindi siya kusang magbibitiw. So sana nga pakinggan na tayo ni Marcos Jr. Buluntado ka na magbitiw. Dahil kung hindi, talaga mararamdaman mo ang hagupit ng taong bayan, bungad na rin sa paghihirap, kagutuman ng taong bayan. Bumaba ka na kung ayaw mo matikman ang galit ng sambayanang Pilipino. At ngayong araw po, Oktubre 12, 2025, pinapakita na ng taong bayan ng galit sa muli ang nangyayari po sa lansangan ng Pilipinas. Balik po tayo ng 86 kung saan talagang nagsasabi tayo, tama na, sobra na, minsan na nating sinipa ang isang Marcos, sisipain na naman natin ngayon ang isang Marcos. Kaya nga po kung gusto niyo sana magkaroon ng kapayapaan sa ating pagbabago ng sistema, voluntaryo na kayo sanang magbitiw sa pwesto ng sa ganun, matanaw natin ang utang na loob na kahit papano hindi po na magdadanas ng dugo dahil ang Pilipino po hindi na talaga papayag na magpatuloy ang sistemang bulok. Maraming salamat, Congressman Miao Miao. Bagamat ikaw ay bata, ikaw ang namumuno ngayon sa lansangan, ikaw ang nagtatawag ng People Power. Mabuti na lang po, kabataan muli ang nangunguna nitong People Power 3 dahil ang paglalaban naman ng mga kabataan ay para sa iyong mga kinabukasan na. So mga Gen Zers, samahan niyo po si Congressman Miao Miao sa lansangan ngayon at hayaan niyo na iyong henerasyon ang magsimula ng People Power 3, ang inyong henerasyon ang magbabago sa sistemang bulok ng Pilipinas. Patawarin niyo po ang aming henerasyon na hindi namin nawasto ang dapat iwasto sa sistema ng Pilipinas. Pero may ilan po sa amin ginawa ang lahat, hindi lang po talaga sapat ang aming mga gawain. At ngayon, inaasahan po namin ang inyong henerasyon ang siyang magiging matagumpay na magbuo ng isang mayaman, isang malakas na bansang Pilipinas kung saan
ang mga mamamayan hindi nagkukulang sa kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay at merong kinabukasan na haharapin ng puno ng pag-asa at hindi lamang ng puno ng kahirapan na ngayon po ay nararamdaman ng ating sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa mga kabataan na ngayon po ay nasa mga lansangan. Kayo po talaga ang tunay na pag-asa ng bayan. Manindigan po kayo sa inyong mga karapatan na magsalita. Manindigan kayo sa inyong karapatan na magsisante ng isang gobyerno na talagang hindi tumutupad sa kanilang mga katungkulan. Sama-sama po nating simulan ang bagong bukang buhay para sa Pilipinas. Tama na po, sobra na po. Sumama na po kayo. EDSA, Gate 4, Mendiola, Luneta, Forbes Park. Makiisa na po at magsabing tama na, sobra na. Goodbye mga kurap, goodbye Marcos Jr., goodbye Tambaluslos, goodbye Zaldico, goodbye Lisa Araneta Marcos. Kayo po'y pinagkatiwalaan, binugo niyo po ang taong bayan, binigyan kayo ng pagkakataon, sinayang niyo pagkakataon, lumayas na kayo ngayon dyan at hayaan ang iba namang mamuno dahil kawawa na po ang sambayan ng Pilipino sa kanilang kahirapan na nararamdaman. Tama na po, sobra na po. Labas na po tayo. Labas na po tayo at magsabing, ayaw na namin sa inyo. Ayaw na namin sa sistemang bulok. Palitan na natin. Now na. Gumawa na po tayo ng kasaysayan, mga kababayan. Bumuo na po tayo ng bagong sistema kung saan ang Pilipino ay makakaharap sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa at hindi lamang ng puno ng hirap at balakid. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa lansangan at ipaumanhin mo niyo po na ako physically wala dyan. Pero ang puso ko po ay nasa inyo. Ako po talaga nagtsatsaga na nag-iisa dito sa malayong lugar dahil naniniwala naman po ako darating din ang bukang liwayway, darating din ang bagong kinabukasan at sa tingin ko po October 12, 2025, ito na po ang oras na inaantay natin. People power na po tayo. Tama na, sobra na. Maraming salamat po at patuloy po tayong magmamasid sa mga ganapin at kung kinakailangan tayo po ay patuloy na magbo-broadcast. Pero sa ngayon po, isigaw natin, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Tama na mga buwaya, tama na mga tambaluslos, tama na mga itim ang budhi. Tama na, sobra na. Ito po inyong spokes ng hour. Ito po yung spokes ng bayan, nananawagan, tera na po sa lansangan at bawiin natin ang ating kapangyarihan sa kamay ng mga kurakot at mga walang konsyensang mga walang iya. Maraming salamat po. I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I have. People power na po at gawin natin yan ngayon, Oktubre 12, 2025. God bless the Philippines.